Mga paps, nandito yung komento ni historiador. Pakinggan natin yung mga komento ni historiador tungkol kay Kibuloy na hanggang ngayon nagtatago sa batas na ayaw magpakita. Bakit ganun? Pag mga mahirap, sigurado sa 24 oras lalabas yan. Pero pag mga mayayaman tulad ni Kibuloy, talagang mahigpitan ang labanan dito sa batas na talagang ayaw magipakita ng mga miyembro nila na lumalaban pa sa ating kapulisan. Sa batas na si Pastor Apollo Kibuloy ay mas lalong nababaon sa kahihiyan ng kapulisan dahil sa obvious namang nag-aalangan sila sa paglusob sa mga lugar na kanilang pinaniniwala ang pinagtataguan ng wanted na pastor. Hindi may pagkakaila na protektado ang pastor ng kanyang mga tagasunod sa relihiyon na siyang nagrereklamo sa bawat galaw ng PNP para sa ikadarakip ng kanilang pinuno. Para sa kanila ay inosente at hindi magagawa ng pastor ang mga aligasyon laban sa kanya. Pero iba ang utos ng korte. Dakpin at iharap sa kanyang mga asunto ang nagtatagong pastor. Walang magawa ang kaalyadong senador ni Pastor Kibuloy kundi ang paalalahanan na lang ang PNP na wag daw magmalabis sa kanilang operasyon laban sa pastor dahil sa marami raw ng mga taga Davao ang natatakot sa sobra-sobrang presensya ng mga kapulisan sa labas ng KOJC. Yung tanong mo ganyang issue about yung mga naka-SWAT uniform na nakatayo na parang na-terrorize yung mga tao doon sa malapit sa Kingdom of Jesus Christ. Andito si RD, pero 11, General Torre. Alam mo pa, itong si Senador Bato, hindi ko maintindihan kung ito ba panig sa KOJC o sa batas ng ating Pilipinas. Hanggang ngayon parang baliktad, diba? One-sided itong si Bato Can you enlighten us what happened? Bakit nagkaganon? Maraming SWAT doon na naka-itim at pilit kinakausap ng mga tao, ayaw sumagot. Nakatakot ang mukha, ayaw daw, wala daw nameplate, hindi daw nagpakilala kung sino sila. So, the more na intimidated ang tao sa presensya ng pulis na ganon, ayaw man lang sila kausapin. Dapat friendly sila sa mga kababayan natin pag tinatanong. Wala naman siguro hindi naman po siguro terorista ang hinahanap ninyo. Galit na galit ang mga taga-suporta ng pastor kapag sila ay sinasabihang Hindi ko maintindihan si Bato kung saan ba pumapanig to, sa batas ba o kay KOJC, kay Kibuloy na may pananagutan sa batas ng ating bansa na hanggang sa Amerika ay may kaso. So, kailangan nila itago ng mga membro. Iusapan ng kanilang pinuno na sumurrender na lang dahil sa wanted nga ang kanilang pastor, rason para ikalat ng PNP ang litrato nito kasama ng ilan pang mga hindi nahuhuli na kanilang kasamahan sa buong Davao na siya namang ikinagagalit ng kanilang mga taga-suporta. Nag-post pa sila ng mga wanted na posters, mga tarpaulin sa city. Otos daw yon ni General Torre. Kasi nga ilagay yung mga mukha nila. Pero bakit yung mga nakakumit na mga heinous crime, mga terorista, nakatakip at nakablur yung mga mukha? Bakit yung mga KOJC na mga si Pastor, KOJC administrators, hindi? Di ba human rights violation yon? Tapos, eto pa. Si General Torre, andito naman nakikinig. Sir, siya ang nag-utos na maglagay ng wanted sa tapat ng aming compound. Harap mismo ng KJC compound. Kasi nandun kami nakabantay. Diba blatant abuse yan ng religious feelings namin. Miro mo si Pastor, lagyan nila ng Itong membro ng KOJC na itong babae na ito na talagang katanggol niya yung kanyang amo na si Kibuloy na alam naman niya na may kasalanan sa batas at kailangan niya protektahan yan. Talagang sila ay hindi sumusunod sa batas ng ating bansa. Talagang lumalaban sila. Bakit pag mga simpleng mga mamamayan, dinuhuli agad? Pag may patong kahit 100,000 lang, sigurado yan, lalabas na agad sa lungga nila. sa tapat namin, doon ipapaskil. Malaki ang paniniwala ni PNP Region 11 Director General Torre na nasa loob lang ng KOJC ang hinahanap nilang pastor. Pero kahit na may rason ng PNP na salakayin ito, ay nag-aalangan pa rin sila dahil sa naranas na nila noon ang resistance mula sa KOJC kung saan ay inulan sila ng pagbabatikos dahil raw sa paggamit nila ng sobra-sobrang puwersa. Ayon kay General Torre, naroon lang daw sa loob ng KOJC sa Kibuloy at